Actually, hindi naman ako nagpunta na mag-join, kundi si Brother Johnny ang pumunta sa amin. I was practicing archery noon because preparing for a competition. Tapos dumaan si Brother Johnny and siguro naging interesado lang kasi nanonood din lang siya. After ng practice ko, nagkausap lang kami na nabanggit niya na yun, nag-o-offer siya ng Bible study sa bahay nila. And parang nag-match lang naman. Ako personally, meron akong need kasi nanggaling kami sa malayo bago kami dito sa Union Village. Kalilipat lang namin noon, bali halos. Tapos, nagkataon, may ino-offer naman siya na magkakaroon ng parang Bible study and mga mini service doon sa bahay. Nung mga hindi pa naman natatagalan, nagkaroon ng interest yung mga members kasi unti-unting nadadagdagan. Nagkaroon yung ng interest yung mga members na sana magkaroon na rin tayo ng church. Yun na naging inspiration natin. Tulong-tulong lahat. So, ang naging plano, sige, mukhang meron palang available na dyan, na lote. Di tulong-tulong tayo. Merong gusto ng isa, kanya yung isang square meter, ganyan. Yung iba naman, kung gusto nila, yung magdo-donate ng isang hollow block, isang supot ng semento. Mga tipong ganun ba? Isang yero, yung ganun malaking naging tulong noong mga nasa sa abroad na na mga members kasi yung funds na pinapadala nila, inipon-ipon namin hanggang sa finally, to cut it short, na nakuha na rin yung lot. So may lot na ganun. So ang laking tuwa ng church na meron na tayong ganon. I started attending Sunday school in the 80s. I remember I was invited by Sisters Ate Sonia Muyrong and Ate Ace Carabello Adriano, daughters of Tatay Johnny, the founder of the church. As a child, I enjoyed attending Sunday school. I enjoyed listening to the stories, memorizing verses, and some games. I look forward to attending Vacation Bible School during that time. Ang gagaling ng mga teachers namin. Nakakatuwa talaga. At ang sisipag. Naalala kong ginagawa namin noon bilang bata, concert, God's Project, and then series of concerts, even nung naging teenager na kami. Sa iba't ibang churches din, nagko-concert kami doon. So mostly concerts. And nung nag-grow na rin kami as a teenager, meron kaming ministry na evangelism. So may mga campus for Christ, I think yun. Nag-train sa amin to evangelize using the 4 spiritual laws. And then may Sundays na dadalhin kami sa isang lugar like Rainbow Village, taas at baba, and Forest Park. Ikakalat kami, we'll go in by twos. We will approach strangers and even knock on gates, on doors. It's very traditional. So we did that before sa UEC during, yun nga, may Campus for Christ ba yun? Ministries.
One of the major breakthrough ng church is the school, which at first it was called Happy Learning Tree. It started as a Sunday school class. Nag-start lang siya as Sunday school class. Tapos, siguro yung isa sa mga teachers, mga first teachers ng Sunday school, na-feel niya na siguro kailangan itong mga batang ito turuan how to read, how to write, hindi lang sing, hindi lang Bible stories. Siguro kailangan din nila magsulat and then naisip ng isa sa ating members, actually si Teacher Grace, naisip niya na mag-open ng preschool class. So sinabi niya sa board na yun yung kanyang desire. So, thumbs up naman ng board. So, yun, nagtulong-tulong ang lahat para maka-start ng class. Nag-start siya as nursery, tapos kinder, and then afterwards, marami naman nag-enroll. Nung nalaman ng mga taga dito na nag-open ang preschool dito, marami naman din nag-enroll. But nagkaroon ng problem kasi parang na-question yung wala tayong permit. Walang permit to operate yung school. So that was the time when I entered. Nag-start yung school 1995. I entered 1998. So doon nag-work ako para makakuha tayo ng permit. And then nung marami na yung students, marami na yung pupils, nakulangan na rin tayo ng classrooms. At saka ayaw din tanggapin ng DepEd kasi wala tayong sariling building. So, nung time na yon, God was very good kasi na-offer itong kabila na to, itong kabila natin, yung 2 adjacent plots na naging available for sale. So, ang naging problem naman nun, wala tayong perang pambili. Pero, merong isang tao na tumulong siya, nagpautang siya para mabili natin. So, ayun, nabili natin. Tapos nagpagawa tayo. Hindi ko na nga maisip kung paano nagkaroon ng maraming income. So gano'n, hanggang sa nagpatayo tayo ng building dyan. Andyan na siya ngayon. So ngayon, meron tayong from nursery to grade 6. Tungkol naman sa mga challenges na dumating o naranasan ng church noon, pinagpala naman ang church ng mga mahuhusay, mga dedicated na pastors. Pero dahil hindi sila homegrown pastor, sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang kadahilanan, may mga umalis papuntang abroad, may mga nag-aral, may mga nalulungkot, may mga umuwi sa kanilang probinsya. Siguro iba ang plano ng Panginoon Diyos sa kanila. So nakita ko doon na parang dumating doon sa punto na parang ang hirap natin makahanap ng pastor, no? Oo. Parang talaga nakita ko ang hirap yung mga speakers pag Sunday. Mahirap pala talaga. Parang doon ko naisip na sana meron tayong homegrown pastor. In fact, parang doon kami nagsimula na mag-pray na magkaroon ng homegrown pastor. And salamat sa Diyos at may pastor na tayo. Pero balikan natin yung mga pagsubok na yun, mga challenges. So, napansin ko, parang unti-unti nang nawawala yung mga members, no, kumukonte na, no? Nawawala na, lumilipat na sila sa ibang churches. Salamat sa Diyos kasi merong ginamit si Lord na tao mula pa sa Switzerland, si Ate Butch, na nakakasama na namin dun sa church dati. Tapos sabi niya, gusto niyo humingi tayo ng tulong
meron akong kilala kay Pastor Joe na pumayag naman ang board. So, sa madaling sabi, dumating sila Pastor Joe, tiningnan yung church. Tapos, parang hindi naman naging mahirap. Nakausap si Pastor Joe, parang ganun. Pero nakita ko dun sa tanong na ano naging problema, especially dun sa mga founding members, hindi naging madali palitan ng pangalan. Di ba, Dad, no? Hindi naging madali. Especially kila Tatay Johnny. Kay Tatay Johnny Carabeo walang problema. Pero sa ibang membro ng pamilya, nagkaroon dito ng pansamantalang katahimikan. Kasi hati nga kami. May pabor kami, merong hindi pabor. Ganun talaga siguro. So, hindi naging madali ang pagpalit ng pangalan mula sa Union Evangelical Church at papalitan siya ng Come to Jesus Community Church. Di ba? Oo. Pero ang nagbigay talaga sa akin ng comfort nun, naalala ko, yung nagsalita si Owel, naalala mo yan si Brother Owel Spirito. Nung sinabi niya, pagdating sa langit, hindi naman itatanong si Lord sa atin kung anong pangalan ng simbahan nyo. Ang itatanong ni Lord, anong nagawa mo sa akin nung habang nasa lupa ka. Parang yun ang nagbigay ng comfort. Ako personally, yun ang nagbigay ng comfort sa akin. So, pag tinitingnan ko ngayon, kung hindi siguro na ilapit ito kila Pastor Joe, baka humingi ng tulong mula kay Pastor Joe. Palagay ko baka ano na siya, no? Yung parang, basta ang konti na ng members nun. Pero napakabait ng Diyos kasi ang simbahan, ang iglesyang itinayo niya, kahit dumaan siya sa iba't ibang pagsubok, si Lord ay gagawa at gagawa ng paraan para ang iglesyang ito ay mananatili. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin siya at lalong nag-grow. Naalala ko doon nung ginawa na nila Pastor Joe yung building, inayos na. Bagamat may mga naging problema din doon. Pero nakita din naman namin yung paglago niya. Paglago. At yun, salamat sa Panginoon Diyos na hanggang ngayon, nandyan pa rin. Naiba man ang pangalan, pero tulad ng sabi ni Brother Owel, hindi mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga, yung ginagawa natin para sa Panginoon, yung paglilingkod natin para sa Panginoon. Ikaw, Daddy, ang masasabi mo? Amen.